Hello? Hello? Yes po, ito po. Magandang umaga sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka. Magandang gabi po. Andito po ako sa Oman. Saan? Saan? Sa Oman po. Ma'am, ang ingay ng line mo. Maingay po. Oo. Para kami nasa loob ng makina ng owner type jeep. Oo. Saglit lang po. Patayin ko lang yung pinag-ipik. Anong pangalan po? Just call me Kyra po, Papa Jack. Anong spelling ng Kyra? K-A-Y-R-I. K-A... C? Letter C po. C... Letter A-Y-R-A po. Kyra. Opo. Ganda na nickname mo, ha? Kyra. Ano po yan? Parang name ko po sa Muslim po. Talaga? Anong kahulugan? Di ba may yan? May meaning yan eh. Di ba? Nakalimutan ko po yung meaning niya. Sinabi lang po sa akin kasi yun ang meaning nun. Hindi po ako yung pamilya. Ang meaning nun ay maganda pero makakalimutin. Okay ba? Siguro po. Ilang taon ka na? 35 po. 35. Opo. Nasa ka ngayon? Oman? Dito. Opo. Ang tagal-tagal ko na pong gusto ko mausap po sa inyo. Ay, matagal-tagal na kita iniiwasan eh. Ba't ba nakausap pa kita? Charot lang. Ang tagal na po. Hanggang ngayon naging nabuntis na lang po ako. Nadagdagan na po yung problema. Wala akong kinalaman dyan ha. Baka magbuntakan niyo pa ako dun. Anyway. Saan si Kyra sa Pilipinas? Bacolod City po. Anong salita doon? Ilongga ka, day! Mix po ako eh. Marunong ako mag-Bisaya, marunong ako mag-Tagalog. Ilonggo. Dili ka, Lu. Oy, dili. Opo. Hindi na ako umunlad doon sa yung alam kong kaluoy. Wala nang iba. Kawawa po yun. Kaluoy, kawawa. Kaluoy. Paano ko ba natutunan yan? Kaluoy. Anyways, siguro po lagi niyo lang po naririnig. Hindi, lagi ko sinasabi. Anyways, may asawa na ba si Kyra? Sa ngayon po, live-in partner. Pero malapit na po yung ikakasal. Nagdadalawang isip kong ito na. May live-in partner ka ngayon? Opo, tapos nagpo-process na po ng papers. Pero hindi pa sure kung itutuloy. Asan ba yung live-in partner mo sa Pilipinas? Hindi po, dito po. Kasama ko po siya sa bahay. Pinoy? Hindi po, Omani po siya. Bakit ka nagdadalawang isip? Kasi po, noon may, recently po may nangyari. Parang naging 360 yung buhay ko kasi dati po, napakasilosa ko po. Mahilig po akong magduda. Tapos kung ano-ano po yung pinagsasabi ko sa kanya na hindi ko po alam. Yung parang meron siyang alam about sa past ko na hindi ko po sinasabi sa kanya. Tapos gusto niyang, tinatanong niya po sa akin yung about doon. Pero hindi ko po sinasabi kasi parang para sa akin po, hindi naman siguro kailangan na lahat-lahat sabihin ko sa kanya yung ano ba yung past mo na nalaman niya ganon? Nalaman niya po through friends kasi parang hindi ko po alam kung anong ginawa niya or tinrace niya ba po yung number ko. Okay. So may idea siya na meron kang tinatago kaya inalam niya. Parang ganon yan, di ba? Hindi naman po sa tinatago. Past ko naman na po yun, hindi ko pa siya kilala ng mga nangyari yun. Pero ano ba yung past mo na yan? Yung about sa naging jowa po, yung ganon. Tapos tinatanong niya ako about doon. Pero hindi ko po kasi inamin kung kailangan ko po sabihin kung ilan na yung naging jowa ako, ganon. Well, bigyan mo ko ng ano po ba yung gusto niya malaman? Yung about po sa mga naging jowa ko daw po, aminin ko daw po yun. Tapos sabi ko, hindi ko naman po kailangan aminin. Pero may isang tao na parang hindi ko alam kung wala siyang tiwala sa sarili niya or masyado lang siyang praning about sa lalaking yun. Kasi gwapo or may tsura ganyan. Pero naging ex ba yung pinagkasilosan niya na yun?
Opo, naging ex ko. Pero saglit lang po, mga 2 buwan ganyan kasi parang wala So lang paano parang siya wala nagka-idea? sa'kin. Stoy. Paano siya nagkaroon ng idea sa lalaking 'yon? Ano po, friend po kasi ng friend niya 'yun. Diyan din Nung sa tinanong ano, niya sa sa'kin Oman. opo, opo, dito po. Nung Okay. tinanong niya po sa'kin 'yan, sabi ko sa kanya, "Oo, friend ko 'yan, close friend kami," gano'n. So Kasi nagsinungaling hindi ko po ka. alam. Opo, kasi Kasi right there and parang then, sa'kin dapat sinabi mong naging ex mo 'yon, eh. okey po. Kasi para po sa'kin parang hindi ko siya kinonsider kasi parang 2 months or magto 2 months lang naging Tigilan mo ako. gano'n. Huwag mo akong sabihin na hindi mo kinonsider. Alam mo ex mo 'yon. Opo, pero hindi ko na lang po kasi inamin kasi nga Hindi. para Wag sa'kin wag po natin parang mahirap. wag natin pagaanan. Sinungaling ka, 'yun lang 'yon. Oo nga po, na-realize ko 'yun. Kasi Tapos kahit sa'yo gawin 'yun, eh. Halimbawa may babae kang ano, alam mong ano, tinanong mo siya, "Naging ex mo ba 'to?" Hindi mo ba puwedeng sabihin niya na, hindi kaibigan ko lang 'yan." Tapos kapag nahuli ka, sabi mo, part ng past ko 'yan, eh." Hindi it doesn't work that way. Siya po kasi napaka-open po niya about sa buhay niya sa akin, kinukuwento niya po lahat. Tapos Hindi mo naman ewan ko tama ka kung naman. Hindi mo kailangang aminin yung mga past mo at hindi mo para i-detalye lahat. But the fact that he asked a very specific question, 'di ba? And you lied means you're a liar. okay po. Na-realize ko nga po 'yun recently lang nung nag-away po kami kasi sobrang yung nalaman kasi hindi ko po alam na meron palang hindi ko po alam kung totoong video siya, parang siguro AI lang siya or ano, pictures ganyan na kasama yung friends ko. Kasi parang ang labo naman kung kasama ko yung friends ko sa isang lugar kasama yung lalaking yun. Kasi hindi naman po totoo. Tapos, pero wala naman sa kanya po. Tanggap niya po yun kung ano yung mga nakaraan ko. Gusto niya lang pong aminin. Wait. Okay. Medyo magulo 'yan, eh. Tell me about the photo again. Ano 'yun? Ano 'yun? Sabi niya kasi, parang kinonsinti ako ng friend ko na alam niya kung anong mangyayari nung araw na yun pero sinamahan niya ako yung ganon. Sa isang lugar na nandun yung lalaki. Okay. Tapos, pero wala yung friend ko nung time na yun kasi yung friend ko nasa ibang lugar. Friend, Pinuntahan wait ko lang. lang po Friend siya. or ano ba? Friend mo or ex mo? Hindi, yung bali 3 tao po yung sinasabi niya. Ako, yung lalaki, tsaka yung friend ko. Okay. Kasi sabi niya kasama ko daw po yung friend ko nung time na yun na nakipagkita po ako dun sa lalaki. Nakipagkita ka ba Pero talaga? hindi po totoo. Opo, nakipagkita po ako pero hindi ko po kasama yung friend ko. Pero ang sinasabi niya dun sa video at picture, kasama ko po. Nung nakipagkita ka, kayo na? Hindi po. Malayo pa po. Matagal ko pa po siya bago nakilala. So parte ng past mo. So, Opo. bakit mo ginawa ito, Kyra? Why would you have to make your partner feel frustrated trying to squeeze out from you something that's practically a part of your past? Kasi pag inamin mo to, ang nangyari kasi dito, Kyra, nagkaroon ng mali siya, eh. Kasi kung wala na at bahagi ng past mo ito, bakit sabihin mo lang, ex ko yun, so what? Tapos ang kwento. But the fact that you are trying, the fact that you are trying to conceal, no? Ikino-conceal mo yung ibang detalye. Ibig sabihin, meron kang may motibo ka. Ano kaya 'yon? Ano 'yon? Anong motibo mo? I will shower later. Ha? Kasi po parang hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin, bakit ayaw kong aminin. Parang para sa akin po, ayaw ko lang talagang sabihin. Pero wala po kasi alam doon about sa video tsaka picture. Hindi ko po alam yun. Well, hindi ko alam 'yon. Wala din ako doon. Ba't saan niyo tinatangbalan? Pero hindi ko naman po kailangan, hindi ko naman aminin na yung about doon kasi hindi ko po alam yun. Hindi mo. Pero sabi niya napanood daw niya. Well, siguro sabi na lang niya kasi inuhuli ka niya. Siguro nga po. Parang, pero parang baka
Possibly po kasi yung lalaking yun, magaling po kasi mag-edit ng mga kung ano-ano po yun. Sabi pa nga niya sa akin noon, mag-send ako ng picture sa kanya tapos i-edit daw niya. Well, hindi na natin pag-usapan yan. Kung hindi mo ginawa, hindi mo ginawa. Kaya lang the fact that you started, the fact, Kyra, that you started lying to him, di ba, magkakaroon ka ng ibang reputasyon eh. Yun nga po, yun sabi niya sa akin. Parang simula nung time na hindi ko daw inamin agad sa kanya yun, parang natatakot siyang magtiwala sa akin dahil doon. Kasi hindi niya alam kung ano pa daw yung ibang tinatago ko, yung ganun. Exactly. Imbis na wala. Kasi madali naman sabihin yun eh. Oh, naka 150 ako na boyfriend sa nakaraan ko. Ayaw mo, di wag. Gusto mo, di okay. Tapos parang yung nangyari po, tanggap na niya po, okay na po kami doon. Tapos Ano naging paliwanag mo sa nag-away kanya? kami Bakit bago. nagsinungaling ka? Sabi ko lang hindi ko na kailangan sabihin kasi parang So, para ibig sa akin sabihin, wala lang, hindi ka ganun. nag-sorry. Pinakatawanan mo lang na hindi mo kailangan sabihin. Opo. Bakit? Ba't di ka nag-sorry? Nahuli ka nagsisinungaling, hindi ka nag-sorry? Ganon ka kakupal? Hindi po ako nag-sorry. Ito, ganon ka kakups? You got caught lying and you did not apologize. Pinangatawanan mo lang, hindi ko kailangan sabihin. Talaga? Kasi po nag-away na po kasi kami nun. Parang Exactly. sobrang gulo-gulo na po. Wala ka naman di ka awayin. Tapos sabi ko sa kanya kung ako pa po yung nakipaghiwalay po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ayoko na kasi parang nahiya po ako sa yung nahuli niya ako na nagsinungaling, nahiya po ako. Tapos sabi ko, ayaw na kitang saktan. Tama na to. Kasi alam ko pong mahal na mahal niya ako. Kaya parang sabi ko, hindi lang namin itutuloy kasi parang sobra-sobra na po yung ganon. Tapos, hindi niya ako hinayaan. Gusto niya pa rin ituloy yung relasyon kasi tanggap naman po niya. Kung ano man yun, ayaw na daw niyang pag-usapan, ganon. Tapos, mga 1 week ago siguro, kararating niya lang galing vacation nung dinalaw niya yung anak niya. Nag-away kami before siya nagpunta doon. Nakipaghiwalay ako, tapos hindi siya nakipaghiwalay sa akin. Gusto niya lang daw. Ba't naman kayo nag-away, ma'am? Kasi ano po ba yung pinag-awayan namin, parang about sa Instagram. About lang po sa Instagram kasi nakita ko, ni-remove niya ako dun sa Instagram niya. Tsaka in-unfollow niya ako. Tapos sabi ko, bakit? Hindi ko po alam na ginawa niya yun, na nag-away pala kami last time pa. Hindi ko po napansin yun. Kasi okay kami. Naging okay kami. Hindi ko po napansin. Hindi ko chinek. Kasi chinek ko ulit yun nung time na yun kasi pina-unfollow ko po kasi yung ex-wife niya. Tapos wala naman, hindi naman siya humindi. Ginawa niya agad pati sa Facebook. Tapos, nung nalaman kong ni-remove niya pala ako, inaway ko po siya. Tapos sabi ko, ayoko na, tama na, maghiwalay na kami, gano'n. Pero siya, sabi niya, ano mo naman, ang babaw-babaw mo nang dahil lang dyan, makipaghiwalay ka sa akin. Kahit kanino ka magtanong, kung yung rason mo, tama ba yan para makipaghiwalay sa akin? Tapos, pero parang dahil ma-pride po ako, nagmamatigas ako. Pero nag-aano pa rin po siya, ayaw niya pa rin pong pumayag. Parang gusto niya pa rin ituloy yung relasyon kasi po buntis po ako. Buntis ka ngayon? Opo, buntis po ako. Ilang buwan? 4 months na po. Mag-aapat na Opo, buwan. 4 months. Bakit? Anong ginawa niyo? Ba't ka buntis? Oh my God. Nakalimut. Sorry. Nakalimutan. Tapos, hindi pa rin po kami. Pero nung time na po yun, alam na po pala niya yung story na yun, yung about dun sa video. Pero, hindi niya lang sinabi sa akin. Kasi, sabi niya sa akin, bago daw siya magbabakasyon, ayusin muna namin yung papers namin lahat. Bago siya aalis. Kasi nagpa-process pa kami ng papel. Pero hindi nangyari kasi nag-away nga po kami at nag-book agad siya ng ticket. Nag-away kami ng umaga. Kinagabihan ko nag-book siya ng ticket na hindi ko alam.
Tapos aalis na siya ng after 4 hours, ganun. Yung agad-agad po, kasi hindi ko po alam, siguro dahil sa galit po niya sa akin, dahil sabi niya, ikaw nga ang dami mong tinatago sa akin, dami mong hindi sinasabi sa akin, pero hindi lang ako kumikibo, hindi kita inaway. Iiwas na lang muna ako para palamigin ko yung utak ko. Sabi niya, pupuntan lang muna ako sa ibang lugar, babalik ako dito at ayusin natin to. Hindi niya ako inaway. Tapos nung dumating siya dito, nung bumalik siya, nag-away na naman ulit kami. Nag-usap lang naman po kami about doon. Tapos, hindi ko alam kung ano yung pinagagawa po niya kasi yung number na gamit ko po ngayon, pangalan po niya yung ng ano doon, yung parang ID niya po ginamit. So, pwede niya pong buksan yun. Tapos, pwede niya malaman kung sino po yung mga taong na nagtatawag or nakakausap ko, ganyan. Tapos, tinanong niya ako about dun sa tao kung sino yun, kung may nag-contact ba sa akin. Mga nag-contact sa akin, yung mga driver lang naman po ng taxi yung sa sinasakyan ko pag pupunta ako sa work. Ganun lang. Kaya sinabi ko, hindi ko alam. Siguro taxi lang, ganyan. Pero hindi po siya naniniwala kasi parang sabi niya may tinatago daw po ako sa kanya. Ganun talaga. Pag nagsinungaling ka, may reputasyon ka talaga sinungaling ka. So wag kang mapikon kung walang tiwala sa'yo. Kaya nga po sabi ko sa kanya, siguro kailangan ko talagang pagtrabuhuan para makuha ko ulit yung tiwala mo. Kasi ginawa ko naman po lahat eh. Simulang nung naging kami, lahat ng ayaw niya, lahat ng gusto niya sinusunod ko para lang maging okay kaming dalawa. Pati friends ko nga po, iniwasan ko na eh. Hindi na po ako lumulabas kasama yung mga friends ko kasi ayaw niya. Kaya ginawa ko na lang din po, lalo na ngayon. Tapos, nung nag-away po kami last Friday, naggalit na galit po siya sa akin. Tapos sinabihan niya akong sinungaling ako, tanggap ko yan kasi nga nagsinungaling ako sa kanya. Tapos, pinapaalis na ako dito. Sabi niya, ayaw na kitang makita kasi sinungaling mo. Hindi kita kilala kung sino ka, kung ano ka ba talaga, sabi niya. Lahat ginawa ko, iniwanan ko pamilya ko, hindi ko sila sinunod para lang sa'yo. Pero ito yung gagawin mo sa akin. Binigay ko lahat. Minahal kita, pero hindi mo na-appreciate yun, sabi niya. Pumayag naman ako na sabi ko, sige, uuwi ako ng Pilipinas para mapalayo sa'yo. Kailan ka uwi? Hindi na po. Hindi, para sana mag-arrange kami na magsundo sa'yo. Ha? Pag-ambagan namin yung grab mo, okay ba yun guys? Pag-ambagan natin yung grab niya para makauwi na to. Tapos, sabi niya pa sa akin, mas okay pa daw yung nakaraan niya kaysa sa akin kasi parang nothing will, I will feel it. Yeah, I'm fine. Tapos, kinukumpara niya po ako sa nakaraan niya noon. So, siya ba yan? Yeah, I'm fine. Siya ba yan? Opo. O sa kausapin ko kaya? Kausapin ko. Sabi ko sa kanya, kausapin ko siya. Tinatanong po niya ako kung okay lang ako kasi umiiyak ako. Sabihin mo sa kanya, I love counselor from the Philippines. Magbibihis po kasi siya kasi may takad po siya nang pupunta siya sa party. Sabihin mo sa kanya, there's this ayaw niya? Hindi. Gusto mo siyang kausapin? Dito siya. Okay. Andito po siya. Naku. Sabihin mo sinong kausap ko, baka naman mamaya. Hindi, okay lang po. Sige po. Okay lang. Huwag na. Nasabihin ko na po sa kanya mamaya. Sige. Tapos nga po yun, sinabi niya sa akin parang okay pa daw yan. Bakit hindi ka natuloy umuwi ng Pilipinas?
Kasi po nung parang 4 days ago nag-usap po kami, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, gusto niya daw ayusin yung gusot namin. Kasi sabi niya, pag napalayo ka sa akin, alam kong mas mamahalin kita, sabi niya. Parang ngayon na nandito ka, sabi niya, hindi nga lang kita makita, parang may kulang, sabi niya. Tapos paano na lang kung uuwi ka sa Pilipinas? Hindi daw po niya kaya. Oh, ganda mo dun ha. Oh. Okay. Totoo lang po. Tapos, pero sinabi ko sa kanya parang, para sa akin po kasi parang naano po ako sa mga sinabi niya sa akin kasi nasaktan po ako. Siguro hindi ko alam kung deserve ko ba yon or tama lang na sinabi niya sa Oo. akin lahat. Mm. Deserve ko pa yung tawag. Sabihan niya ako na na yung nakaraan niya mas okay pa sa akin kahit Well, hindi niloko daw sa hindi nun. Pero nung naman. tinanong po niya, Wait lang. If you ask me in that context, of course hindi hindi okay 'yon. But there has to be more context than that now. pero dahil lang siguro po sa galit niya, kaya siguro niya nasabi yung time na yun. Kasi galit na galit po siya sa akin nung time na yun. Sinasabihan niya pa akong ayaw niya akong makita or ano. Tapos sabi niya yun nga, mas okay pa daw yung una niyang naging asawa kaysa sa akin. Kasi niloko din po siya ng asawa niya dati. Tapos, Yun naman pala pero may nung trauma tinanong na. niya, Sige, umamin di siya ba agad. gumanong ka pa? Yun nga po. Pero nung tinanong daw niya po yun, umamin daw po kaagad. Ah. Pero still hiniwalayan niya pa rin po yun. Mm. Ano bang tanong mo sa akin? Tatanong ko lang po sana kung itutuloy ko pa po or ano, kasi parang nagdadalawang isip po ako kung anong dapat, kasi yung pamilya ko parang hati po sila sa nakausap ko sila about dito. Parang hati sila. Yung kapatid ko pinapauwi ako agad-agad kasi kung ano pa daw mangyari sa akin dito. Yung tita ko naman gusto niya magpakasal muna ako bago ako umuwi dyan Naku, para sa bata daw. yung tita mo pagka-user ha. Para po ka daw kasi sa bata may pag-alala ko sa kanya. May pagka-user yung tita mo ha. Pero diskarte ng Hindi tita po mo. kasi, Okay, okay. hindi po, para ma-apelyido lang po sa tatay daw po. Sige. Okay. Kasi, pero sa tingin niyo po, Papa Jackson, okay pa po ba kung itutuloy ko? Kasi siya naman, alam ko na mahal niya ako at gusto niya talagang mabuo yung pamilya namin. Kasi nga, dati pa naman sinabi niya sa akin, hindi lang naman kita girlfriend or aasawahin ng 1 taon, 2 taon, or 3 taon. Gusto ko habang buhay, sabi niya. Mhm. At naniniwala naman po ako sa kanya kasi yun talaga yung gusto niya. Tapos ngayon, sabi nga niya sa akin, gusto niyang ayusin lahat, maging maayos kami, pero yung dati niya pong pamilya, pero wala naman na po siya doon eh. Dadalhin niya daw dito. Tapos, tinatanong niya ako kung okay lang po sa akin. Sabi ko, okay lang. Tapos sabi niya, sabihin mo okay lang sa akin. Tapos maya-maya, ano ka na naman, dami ka na namang sasabihin. Kasi dati po napakasilosa ko po. Lahat-lahat na lang pinagsilosan ko yung dati niyang asawa. Na wala namang ginagawa. Ganun Pero talaga. ngayon, Ganun simula talaga. nung- Thinkers are doers. Wala naman na po akong ginagawa nung time na yun, Papa Jackson. Nung nakaraan pa po yun. Wala na po. Nung naging kami na po, wala na po. Naging okay na po lahat. Pero, yung ayaw niya kasi yung friend ko. Kasi parang feeling niya anytime daw yung friend ko daw aanuhin ako. Parang ibabalik ako kung ano yung mga ginagawa ko dati. Kasi yung mga friend ko nga na iba, ganun po kasi. Yung parang mga yung parang happy-go-lucky, ganyan. Ano ba tanong mo sa akin ngayong gabi? Yun po, kung magpapakasal pa po ba ako or
Hindi ko po alam talaga. Okay. Ako na? Opo. Okay. Carefully listen to me. Gets? Okay po. Ready? Okay po. Opo. Okay, ganito na. Yung magpapakasal ka o hindi, that's a decision exclusively yours. Hindi mo pa rin tanong sa akin yan. Mm. Okay? If Okay po. anything, baka po pwedeng i-postpone nyo yan until kung balak nyo, i-postpone nyo muna, i-delay nyo muna. But ganito, Okay. By all accounts, and by all consideration, I think you've found a good guy. Tama, mali? Tama po. And you're the one that's toxic. Hindi ko alam kung anong motivation mo. Bakit ka, why was there a need for you to lie? Anong pinang-iingatan mo? Hindi nga, pati na. Kausap Sige po, ka. babalik sa tuloy. Sorry po. Opo, tinatanong po kasi niya yung about sa pants niya kasi pupunta siya sa party. Okay. Okay po, pabalik po. Sorry po, pa. Ako na? Opo. So hindi ko naiintindihan kung bakit may pangangailangan ka magsinungaling. And kung babalikan mo, no, it was one small lie and then it built a reputation na sinungaling ka na. Kasi po, Papa Jackson, idadagdag lang po ako. Ito po kasi problema na to, alam po kasi ng tatlong kapatid po niya. Pero sabi niya sa akin, ako ang bahala sa pamilya ko, ako i-handle ko sila, sabi niya. Huwag mo na silang pakialaman, ako ang bahala. Bakit natin concern yung pamilya niya ngayon? Kasi yung about po sa pictures, about sa mga, yung napanood po niya. Alam po ng pamilya niya, tapos sinabihan siya na, tingnan mo, may utak ka ba? Teka, Ngayon gusto mo pa rin. Wait lang muna, ano ba yung picture na yan? Totoo ba na may picture kayo nun? Siguro po, hindi ko po alam talaga kung meron. Kasi hindi ko po alam. Siguro nakaset up siguro nung bago ako dumating. Kailan nangyari yung insidente na yan? Last year pa po, bago po siya nakilala. Last year. Nakita mo na ba yung video na yan? Hindi po, wala po akong alam. Kaya hindi ko po inaamin, hindi ko po alam eh. Pero inamin mo sa kanya nakita kayo ng lalaki? Opo, inamin ko po. So hinuhuli ka lang niya parang inamin ko na po lahat. Siguro po, inamin ko po lahat nung after nung nalaman ko na alam na niya. Pero yung about din sa picture, sa videos, hindi ko po pwedeng aminin kasi wala po akong alam doon. So wala naman siya pinapakitang picture tsaka video? Oo, pero nakita po daw kasi ng kapatid niya, yung ate niya, kaya tinanong siya, may isip ka ba? Nakita mo na ganyan siya klaseng babae? Ano bang ginagawa niya daw sa video? Yung sinabi niya po, ano po yun, parang skandal po siya. May skandal ka ba talaga? Hindi ko po alam. Wala po talaga akong idea about doon. Okay na, I get it. So, hindi mo alam kung nakita niya, pero alam mo na may ni-record ka, Sam, di ba? Napanood niya po sabi niya. Napanood po ng pamilya niya. So Kasi yung kapatid po niya Okay. yung kapatid po niya Sige pa, tuloy mo pa. Nagtatrabaho po kasi sa, parang alam mo sa government dito ng na mayroon silang mga connection sa lahat ng, ewan ko po, parang about fiber po, yung ganon. Siya po yung nakadiscover nun. Yung kapatid niya pong nagtatrabaho dun. Bakit sa kwento mo parang may kinalaman mo isang kaibigan? Tatlo kayo sa video? About dun sa kaibigan ko po, yung sinabi niyang kasama ko daw sa isang lugar, pero hindi po kasama dun sa video na about sa ganun. Sa madaling Parang sabi, sinuportahan daw po ako. yung ex mo na to,
2 months lang kayo pero ginagawa niyo mag-record dati. Hindi, Opo. hindi para pakialaman natin yon kasi trip niyo yun naman pakialam namin dyan. Pero yung sa akin po kasi yung paano po ako magpapakasal pa po ba ako kasi alam ng pamilya niya yung about Wait lang. doon. Meron lang ako pinagtataka na part. Kasi Ano ganun po pala yun? kalalim ang naging relasyon mo doon sa ex mo na yon. Pero kung ikwento mo, wala lang yun, 2 months lang yun eh. Hindi, wala po talaga akong alam doon sa Hindi yun ang dalawang point. beses lang po kami No. Hindi yun ang point ko. Para kasing binabrush off mo. Parang ganon. Parang wala lang yun. Pero hindi pala wala lang yun. Kasi po wala po akong alam. Hindi nga yun ang Yeah, point. enjoy mo. Ang point nga dito, Mm-mm. ang dahilan mo kaya ayaw mong aminin sa kanya naging ex mo yon kasi wala lang yon. 2 Opo, months. opo. Oh. Pero hindi siya wala lang. Kasi malalim ang pinagsamahan nyo. Nagre-record ka kayo ng sarili nyo habang nagtatalik eh. Papa Jackson, hindi ko po alam yun, yung about sa video. Wala po akong kaalam-alam talaga po. So pwede yung ex mo lang gumawa nun. Opo, as in wala po akong alam. Pati picture po, wala po akong alam. Pero ang punto dito, hindi wala lang yon. Malalim pinagsamahan nyo nun. Akala ko naman na meet up mo lang kung somewhere, naka-coffee mo, hindi pala. Meron na palang ganung angulo. Outside. Kasi po wala po talaga akong alam doon, Papa Jackson, promise. Wala po talaga akong andun na alam. tayo. Hindi mo nga alam. Okay, sige, wala kang alam. Pero hindi po pwedeng wala lang. Dahil malalim pinagsamahan ninyo noon. Yun ang point ko. Kasi ang pinanggagalingan mo, kaya ayaw mo sana ikwento, kasi Mm-mm. wala lang yun. 2 months lang yun. Pero hindi siya wala lang. Yun ang pinupunto ko. Opo. Anyways. Ay, nako. Nagka-problema ka tuloy. Kasi kung inamin mo yan, tapos na yan eh. Yun nga po eh. Pero nung time na yun na ang inamin ko po sa kanya, Papa Jackson, magkakaproblema pa rin po kami. Kasi nung time na tinanong niya po ako, hindi niya pa po alam yung about sa picture. At It saka video. doesn't matter. Sana inamin mo na lang. Kasi kung wala siyang siguro po kaya. kasi kung wala siyang tinanong sa'yo, Mm-mm. hindi mo para i-volunteer sa kanya. Hindi para, alam mo ba, may naging ex ako, 2 months lang kami, nag-sex kami. Hindi mo para i-volunteer sa kanya yung mga bagay na hindi niya tinatanong. But he asked you a very specific question and you chose to lie. Oo nga po. Tapos nung nalaman niya, hindi ka pa nag-sorry talaga. Nung unang beses po, hindi po ako nag-sorry. Pero yung mga nangyari ulit, nagsasorry na po ako sa kanya kasi alam niya po talaga na hindi po talaga ako nagsasorry pag tuwing nag-aaway kami or may mali akong nagagawa. Ganyan. Kailan ba dapat kasal niyo? Tinatapos lang po namin pag-process ng papel. Siguro mga May or June po. Well, may divorce Hindi naman po dyan, kasi di ba? pwedeng i-delay yun. Hindi naman po kasing i-delay yun kasi buntis po ako. Mapapauwi ka, di ba? Kasi makukulang po ako. Pag hindi kami kasal, Papa Jackson, makukulang ako. Kaya kailangan namin makasal ako. Ang gusto lang naman po kasi niya yung parang gusto niya ipakita ko sa kanyang mahal ko siya, na na-appreciate ko siya. Yung parang gawan ko daw ng solusyon yung nangyari, yung ganon. Hindi yung ako na yung may mali, ako pa daw yung ma-pride. Ako pa daw Actually, yung parang hindi soft. Precisely the point. Sabi niya. Yun. Okay. Kasi sabi niya, sa sitwasyon na to, dapat nga ikaw yung soft sa ating dalawa, pero ako sabi niya.
Ako pa yung nagmamalambot na tuwing nag-aaway tayo, ako yung lalapit sa'yo kahit ikaw yung may mali, sabi niya sa Pala, akin. alam mo pala, tama naman siya, hindi siya mali Kaya ganito, okay. sa lahat po ng mga matitigas sa mukha, pakinggan nyo to. There's a very big difference between knowing knowing how to apologize and being apologetic. Magkaiba yun. May mga taong kayang mag-sorry pero hindi apologetic. Yung nagsasorry lang kasi kailangan sabihin yung sorry. At feeling ko yun ka. Oo nga po. Hindi ka apologetic. Siguro po. Opo. Well, ganito gawin natin. Ready? Sige po. Okay. Marry the guy only when you believe in the real sense of the marriage. Kasi kung hindi, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Pero Yes. Papa Jackson, hindi naman ako makaka-uwi pag ganito po. Ayaw niya po akong umuwi na idadalhin ko po yung bata na hindi kami kasal. Well, I don't Gagawan believe niya ako ng problema. that I can give you an advice, Kyra, na magpakasal ka kasi kailangan lang mangyari. You will not hear that from me. Unless you really realize na mali ka. Kasi totoo niyan, ang kups mo eh. Totoo lang. Opo, na-realize ko naman po na di yung mag-sorry pagkakamali ka. ko. Kaya nga, Kaya mag-sorry ka. opo, nagsasorry na po ako sa Pero kanya. hindi Kaya tinatanong ko nga Pero po. hindi ka apologetic. Magkaiba yun. Magkaiba yung you are apologizing sa you are being apologetic. Those are two different things. Hindi po pa yun factor yung time na sinabi niya sa akin na hindi niya ako mapapatawad. Kaya parang nagdadalawang isip po akong magpakasal kasi baka mamaya See? Nakita Mag-away mo yung katwiran kami. mo? Ang taong apologetic, hindi na nagkakaganyan pa na kung ano nagkasabi. Kasalanan mo na nga ito, nagkakaganyan ka pa. Ano yun? Mag-sorry ka pero dapat may puntos pa rin siya. May puntos ka pa rin sa kanya. Para tabla kayo palagi. Kala mo contest? Kailangan manalo ka? May mga taong kagaya mo. Yung mag-sorry kayo pero kailangan meron ka ding bubog sa kabilang partido para nag-sorry kang may kailangan siya ipag-sorry sa'yo. Yan ang ginagawa mo ngayon eh. Mag-sorry ka pero meron kang isusumbat sa kanya para tabla kayo. Bakit? Hindi mo kaya mag-sorry na mag-sorry lang? Kailangan tabla kayo? Yung kinikwento mo ngayon, kailangan mo sabihin niya para kunyari mag-sorry ka pero siya may kailangan din ipag-sorry sa'yo. Kaya mo sinasabi yan. Di ba? Opo, yun po yung naisip ko po. Ba't kailangan tabla kayo? Hindi ka lang mag-sorry, may kasalanan ka. Ikaw naman nag-umpisa ng chain of event nito The very reason kung bakit kaya niya sa problema yan, kasi kagagawa mo kasi sinungaling ka. Okay po. Hep hep! Okay. Yan. Tama yan. Kaya nga po gusto kitang makausap kasi gusto ko talagang maliwanagan, Papa Jackson, kasi na-realize ko naman po yung pagkakamali ko, tsaka gusto ko talagang i-work out yung relationship namin kasi nga nakikita ko naman na mahal niya talaga ako. Ako lang talaga yung may mali sa mga nangyayari. At saka gusto niya lang talaga yung gawin ko, yung ipakita ko sa kanya na mahal ko siya at iparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Kasi ang sabi niya sa akin, na-appreciate kita, inaalagaan mo ko, nililinis mo yung bahay, naglalaba ka, nagluluto. Pero emotionally, hindi mo ako naaalagaan, hindi mo alam na papabayaan mo na ako, Ikaw, sabi niya. kailangan ba manggaling pa sa kanya yan? Kailangan ba i-spoon feed pa ng partner mo sa'yo? Yung mga bagay na yan? Basic yan
Bare minimum yan ah. Mm. Siguro po ma-pride lang talaga ako Hindi, kasi masama parang ugali mo, pag hindi ka pride. naramdaman. Tigilan mo ako. Pumasok naman. Magkaiba yun. Ma-pride. Masama ugali mo. Ma-pride. Pinaganda mo pa. Ako naman. Sinungaling na masama pa ugali. Sabi ko na ba siya kung sa Totoo. akin? Tigilan mo yan. Baka manahin ng anak mo yan. Yan yung kinakatakot po. Sana daw wag daw babae yung anak ko. Yung maarte, Kasi baka okay na yan. maano Tanggap yung na ng mga ugali. lalaki yan. Yung maarte kayo, okay na yan. Normal naman, lalo buntis, emotional. Okay yan. Pero hindi yan ang lisensya para sinungaling kayo. Tapos, alam nyo mali kayo, pero hindi nyo kaya mag-sorry. Hindi mo kaya mag-sorry. Kailangan may kasalanan din siya para pag nag-sorry ka, meron siya pag-sorry sa'yo. Nagsasorry na po ako ngayon, Papa Jackson, kasi na-realize ko po yung last Iba na yung- nag-away kami, na-realize ko po lahat. Iba yung you are saying sorry, you are sorry. Magkaiba yung dalawang yon. Hindi ka apologetic. Tingnan mo, kailangan manggaling pa sa kanya. Hindi ka daw malambot. You're not soft. Yun po yung sinasabi niya. Kasi ganun po talaga ako pag kahit alam ko pong ako yung may mali, hindi po talaga ako magchat-chat sa kanya or tatawag siya pa yung tatawag sa akin, hahanapin niya ako kung saan. Susundan niya ako kung anong apps pwede niya akong matawagan, yung ganun I'll po. tell you something. Ready? Okay po. One day, this guy will get tired of your attitude. Maniwala ka sa akin. One day, he will get tired of your stupid attitude. Totoo. Yun din po sinasabi niya sa akin. Mapalay, ba't di ka magbago? Ba't parang ano ka pa? Inaayos ko naman na po, Papa Jackson. Pero sabi naman niya sa akin, kahit yung problema daw sa kanya kasi yung puso daw po niya. Sabi niya kahit ganyan ugali mo, kahit ano man yung nakita ko ng mga nagawa mo, kahit yung isip ko sabihin magalit sa'yo, pero yung puso ko hindi ko mapigilan. Huwag Sabi mong niya. antayin. Huwag mong antayin. Maniwala ka. Huwag mong antayin na maumay sa iyan. Kasi sa kanya wala naman po akong problema. Kasi mabait siya. Kahit nagka-clubbing po siya, wala po, hindi po yan siya ng bababa yung ganyan. Kasi stick to one po talaga siya. Ako lang po talaga yung siguro. Kaya sabi niya sa akin, gawan ko doon ng paraan na parang mahanapan daw niya ako ng parang sa sarili niyang mapatawad ako ng tuluyan yung ganyan. Kasi sa ngayon mayroon pa rin siyang hate sa akin siguro. Pero hindi naman niya pinapakita. Parang hinahayaan na lang po niya yon. Ginagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin para sa relasyon. Para sa akin, para sa baby, ganun po. Sabi niya, nasa kamay mo lang talaga yung yung paraan na maging maayos tayo. Tapos wala po siyang tiwalang magtrabaho ako sa labas. Well, you have to earn yung kanyang tiwala ulit. Na-break mo yung tiwala eh. Hirap ba intindihin yung part na yun? Kahit po pinapakita ko sa kanya na wala naman na Wala akong sa'yo yun kung ginagawa. kailan siya magtitiwala sa'yo ulit. Nasa kanya yun. Hawak niya yun. Okay po. Hindi mo pwedeng idikta sa kanya yan. O maging okay ka na kasi okay na ako. Hindi pwedeng ganun yun. Okay po. Well, good luck sa'yo, ma'am. Ha? Thank you, Papa Jackson. Sana makita mo na yung video na yan. Kung meron talaga.
hindi na po para makita pa yung video. Siguro para mabura na lang po para kasi sa isip niya parang nakikita niya pa rin po daw yun. Pero hinahayaan na lang po niya. Parang gusto lang din kalimutan yun. Pero ang problema po nakikita niya po kasi yung taong yun eh. Palagi. Well, ala-ala yon ng pagsisinungaling mo sa kanya. Yun. Yun nga po eh. Yun. Ala-ala yon ng pagsisinungaling mo sa kanya. Siguro napakaswerte ko lang sa kanya na lahat tanggap niya. Wag lang akong mawala. Pero kailangan ko talagang ayusin or ano yung mga nagawa akong mali at kasinungalingan sa kanya. Well, mag-apologize ka na maayos, ha? Opo, Papa Jackson. Okay. Pero ngayon po okay naman na po kami sa Well, namin. Buhay. mag-apologize ka pa rin. Yung hindi inihingi ng pagkakataon, magkusa ka kahit wala kayong away. Opo, yun po ginagawa ko araw-araw. Pagdating niya ng bahay, nilalambing ko na po siya palagi kasi yun yung gusto niya po. Ayan. Pagdating niya ng bahay, subo mo kaagad, ha? Yung pasalubong kasi Pawis po yun, galing taklap. Baka may dalang ano ba susubong mo? Baka may dalang pasalubong, kainin mo kaagad kasi siyempre buntis ka, kailangan mo ng nutrition. Utak ninyo kahit Papa walang Jackson, galing taklab yun. Kaya nga, Nataklab siya ngayon. sabihin mo sa kanya na magdala ng pasalubong tapos isubo mo na kaagad. Kainin ko to, ganon. Ganon. Alam mo po, Papa Jackson, bata pa yun kasi sa akin. Okay, sige na. Maraming salamat sa pagtawag, ha? Thank you, Papa Jackson. Thank you so much talaga. Nakausap na rin kita. Bye-bye. Bye-bye, Papa Jackson. God bless po.